sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Though binanggit nyo po na hindi nyo pa nababasa yung affidavit, sir. Huli na po ito. Hindi ko pa nababasa, ulitin ko. Pero assuming yung mga sinalaysay ni Don Don, yun ang nakalagay dun sa affidavit, ang most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties nun, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Sir, binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano karami pa ito na pwede yung ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss po yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police dito sa, tapos yung kasama ay yung kapatid niya na dismiss din po. Okay. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan, ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo na mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to, na mga active at mga dating active? Dati kasi to mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na, sir, bigyan mo ako ng kopya nung lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung binabanggit niya? Oh yes, at saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC noon nung na-assign sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gaternos of DZMM. Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng missing sa Bungero? Yes, yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yon ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanawan. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang polis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala, kung paano katayin. Okay. Thank you. Our next. Si Judge Felix
Felix Reyes po. Mayroon pa follow-up? Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Kay attorney po, kay Commissioner Carnisan, ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Sa ano po direksyon ng investigation natin? Nabanggit po na nakaraan ang talpakan dito na sa NAPOLCOM. Ano po ang magiging susunod na action? So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima yung mga yan, babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ni isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating IMIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito i-formal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat ngang kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. Dalawang beses sila sasagot. After which, magkapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito isasalang na sa Commission and Bank, kung saan ito pag-uusapan ng puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay, di umano ng mga ilang sabungero dito, maaari po kayo lumapit sa National Police Commission. I think, meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complaint affidavit. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung NAPOLCOM. Are we gonna blur you or blur it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Ganyan. video. Para lang Ngayon, po clear. i-clear mo na. Yes sir, para lang clear. Kasi even though nakaganyan, para mamaya sa TV Patrol, Sa tingin malinaw. mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission sir. Sige, okay lang. Depende Okay kung na. anong gusto mo. Hindi sir, it's not Kaya depend nga, on me sir. Walang It's not problema depend sa on akin me. kasi yan, kalat na yan, no? Hindi sir, it's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sige. Sir, dun sa mga binanggit niyong police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung kontak ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes, Yes, sir. yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after NAPOLCOM, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga polis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie
And papaano po sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang NAPOLCOM sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you sir. Thank you very much Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na alas totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan nung security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan, learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases.